Tayo po ay magpapasimula na naman ang gawain ng ating Panginoon. Tunay na napakadakila ng ating Diyos dahil kahit alam natin masama yung panahon, nandito tayo, dinala niya tayo upang tayo ay sumamba at mag-awit at sinala. Sige po, naanayaan ko pong lahat na tumayo para ating pong awitan ang ating Panginoon. Hallelujah, Father God. We praise you, we magnify your holy name. Sama-sama natin i-invite ang Holy Spirit sa gabi ito. This morning.
Panginoon. Lord, nakikita mo, Panginoon, na nilalaman ng aming puso, Panginoon. Kung ano man, Panginoon, yung desire, Panginoon, na ito. Lord, hayaan mo, Panginoon, na patuloy na ikaw lamang, Panginoon, ang gustuhin namin. Yung gusto namin, Panginoon, maranasan, Panginoon. Mas gusto namin, Panginoon, makilala po. Ako, Panginoon. Hallelujah. This is what I desire to honor you. Lord,
po. Maraming salamat po sa mga nakasama namin sa pagpupuri sa ating Panginoon. Dadako po tayo sa ating announcement. Sa darating po na Sabado, ang ating ika-4 na BBBS, patuloy po kami nga nag-i-invite sa lahat po, sa mga apo, sa anak, sa kapatid, na i-join nyo po sa ating BBS 2023 dito po sa IRM Montalban. Ang title po ng ating BBS ay Discovering Jesus. Para po sa ating Sunday service sa September 3, 2023, ang ating pong speaker ay si Pastor Manny Castro, ang ating pong song leader ay si Brother John Perch. At ang tithes and offering po ay si Sister Susan Lozada. Ang ating pong usher ay si Sister Maricar Patricio. Para po sa flower sponsor, ang Toquero family. Para po sa midweek service, gaganapin po sa September 7 sa Thursday po at 7 p.m. Ang ating pong speaker ay si Sister Laarni Acosta. Ang ating pong song leader ay si Sister Mary Joy Toquero. Ang ating pong usher ay si Brother Ray Acosta. At ang ating pong testimony ay si Sister Cristita Barza. Ayun po, inaanilan po ang lahat na mag-join po sa mga cell group. May mga, sa bawat kapisanan po, sila po yung mga lalapitan nyo para po sa youth. Si Brother John, sa YMO Girls po, si Sister Cristita. Sa YMO Boys po, si Brother Raynan. Sa kalalakihan po, si Brother Ray Acosta. Sa kababaihan po, si Sister Susan Lozada. At sa ating lang po, sa mga gusto pong mag-join sa music ministry po, pwede niyo pong lapitan si Sister Mary Joy Toquero. Ngayon po, dadako po tayo sa ating testimony na pangungunahan po ng ating Sister Judy Gordo. Magandang gabi sa ating lahat. Ay, lagi ako ninenerve. May mga sasabihin na mawawala. Gusto ko lang kasi magpasalamat sa kay Lord kasi medyo hindi maganda yung mga nagdaang mga araw sa akin. Pero sa biyaya ng Diyos, nakaka-survive na sa araw-araw. Ito nga, pagpasok kasi ng August, medyo nagkakaproblema kami, pero katapusan na Kaya natapos na. Medyo nakaka-recover na kahit paano. At saka nagpapasalamat din ako kasi kahit na marami akong pagkukulang, alam ko kasi marami akong pagkukulang, minsan di ako nakakasimpa kasi dahil sa trabaho, pero hindi naman ako nakakalimot mag-devotion. Hindi nga lang ako nagpo-post kasi wala akong cellphone. Iniipon ko na lang. Kasi nakikigamit na vibration. At saka, salamat na rin sa patuloy na kalakasan na binibigay. Kahit na nauulanan, na arawan, hindi naman ako nagkakasakit. Medyo matibay. Matibay ang katawan. Siguro hindi talaga kailangan magkasakit. Oo. Bawal magkasakit kasi hindi pwede. Maraming obligasyon. At salamat din dahil hindi kami sa kabilangan ng lahat ng mga kakulangan. Alam ko marami akong pagkukulang Hindi nga ako nakakasama kay Nanay Linda. Kasi natataon na may cater. Pero patuloy pa rin na ako binibiyayaan ng kalusugan, ng kalakasan. At sa pinansyal, salamat at nakakasurvive kahit paano. Ayun lang.
Amen. Tunay nga na ang Panginoon ang siyang magpuprovide ng lahat. Gusto ko lang rin po na mag-testimony. Gusto ko po ipagpasalamat sa Panginoon yung mga nagdaang linggo na yun nga po, hindi po maganda pero alam ko po na kapag yung Panginoon po talaga yung kumilos, talaga po yung hindi magandang sitwasyon ay napapalitan po ng maganda. Gusto ko lang po ipagpasalamat sa Panginoon yung pagpapagaling niya po doon sa dalawa kong anak, sa ubo po nila at sa sipon kasi nga po, di ba paiba-iba po yung klima kaya po yung mga bata po is nagkasakit. Pero tunay na ang Panginoon talaga yung siyang nag-provide ng lahat ng pangangailangan namin magmula sa pang-araw-araw namin hanggang sa pangangailangan ng mga anak namin. Lalo na si Ali kasi pumasok na siya. Tunay na yung Panginoon talaga yung nag-provide na dumating sa point na nag-isip ako na baka na mangutang na lang ako para makabili ng mga gamit niya. Pero bago pa man mangyari yung sitwasyon na yun, talagang tunay yung Panginoon na tapat kapag ikaw yung tapat sa Kanya, mas higit na tapat sa iyo yung Panginoon. Kaya nagpapasalamat ako sa kabutihan ng Panginoon sa buhay namin. Yan lamang po. Ngayon po ay papakilala ko po ang ating pong speakers ngayong gabi na speaker na maghatid ng magandang balita. Pinapakilala ko po si Pastor Myla Castro. Magandang gabi po sa ating pong lahat. Kamusta po kayo? Pinahaw ba? Ako walang sound. Sa, ayan. Ginagalaw ba? Ginagalaw. Ayan. Parang kakaunti tayo. Binagyo. Binahaw. Yung iba po. Okay. Magandang gabi po sa inyo pong lahat. At salamat po sa Panginoon. At ako po muli ay magbabahagi ng salita po na ating pong Panginoon. Okay? Medyo namamatay po itong aking laptop. Kunin ko na yung charger. Binahaw ba kayo? Yung mga taga de la Costa, kasi sa San Mateo ay medyo no? Yung iba po roon ay apektado na. Kaya ang MDRRMO ay alerto na, no? Mabilis po kasi bumaha sa bandang San Mateo. Pero kasi dito naman sa Montalban ay mataas ang area, no? Ang sabi nila, ang San Mateo, pag ganun kasi siya tapos di ba Marikina. So nasa po siya sa baba. Kaya po ang ng tubig ay sa San Mateo. Tapos ang problema pa, ang mga kalsada po doon ay magliit. Kanina nga po ay napatawag ako kay Ate Susan, At sabi nga niya, merong gumuho. Yun po ay sa parteng Silangan. Sa Santa Barbara. Kasi alam niyo naman, ang mga lupa sa bandang mga bundok, malalampot po ang mga lupa. Sa Silangan. Pero, naman siya, pagka talagang mataas na mataas, medyo delikado talaga, Kaya marami po doon yung landslide. Kasi nga ang po nila, ang lupa, mapula. Iba mo yung kanilang lupa. Ayan. Nag-on pa lang yung aking computer. Hindi ko maintindihan bakit nag-shutdown Anyway.
Ako rin po, nagpapasalamat sa Panginoon, sa kabutihan po ng Diyos. At ako po ngayon ay nagtatrabaho ng muli sa munisipyo po ng San Mateo. At nagpapasalamat ako sa Panginoon sa patuloy na kalakasan na ibinibigay niya po sa akin. Nung isang gabi ay nanalangin kami, sabi ko kay Pastor, mag-pray tayo, sabi ko ganun, ilay hands mo or pag-pray mo ko. Alam niyo po, napakabuti, maganda po yung pag-aaralan natin tungkol kay Joshua. Nag-pray kami at ako naman, naniniwala naman ho ako sa prayer. Kayo ba ay naniniwala? At ang dami ng ginawa ng Diyos sa buhay ko. Ngayon pa ba tayo, di ba? Kasi ang mga pagsubok, tama-tama yung ating pag-aaralan, tumataas po yan, nagle-level up. So, ibig sabihin, the Lord tests our faith. Alam niyo po, habang naghihintay po ako ng result ng aking biopsy, ay sabi ko, Lord, kaya mo naman akong pagalingin. Alam ko kaya mo akong pagalingin. Naniniwala akong kaya mo akong pagalingin. Ang dami mo nang ginawa sa buhay ko. From sa Taiwan, na-opera din po ako sa Taiwan. Ako lang po mag-isa roon. Pero nakasurvive po ako roon. At may waiver pa ngayon na kapag ako ay hindi ko kinaya ang tawag dito, anesthesia. Kasi yung anesthesia po na major operation po kasi ako noon, yung anesthesia na gagamitin sa akin dito sa likod. Kanya, kasi ulo ulo yung o-opera. Kaya kinalbo ako noon. Nasa Taiwan ako noon, mag-isa lang ako. But the Lord is talagang hindi niya ako iniwanan. Hindi niya ako pinabayaan. So, neto nga, nag-pray kami. Alam niyo po, yung aking doktor sabi sa akin, kasi nung after the raspa, medyo may konting dinudugo-dugo ako. Tapos, sabi ko, Dok, ganun pa rin, medyo dinudugo ako. Tapos, lately, ito lang, siguro mga 2 days, 3 days, after the prayer namin ni Pastor, sabi ko, Lord, kami naman ni Pastor, talagang by faith lang ho kami. By faith lang. That the Lord is our great healer. Amen ho ba? Depende ho yan sa atin kung paano ho tayo naniniwala at kung paano natin paniniwalaan. Nung bago ako ni Raspa, sabi ko nga doon sa mga, hindi ko na matanda na, isa sa mga YMO, sabi ko, medyo dinudugo kayo, isa sa mga kabataan. Dapat may mentoring ako. Yun nga po. Pero lately, ito nga po, nagtitake ako ng gamot, so 3 times a day, pero meron pa rin. Ang gamot ho na aking iniinom ay 500 mg. So sa isang araw ay 1.5. Mataas siya, di po ba? Tama po ba? Delikado, medyo delikado din. Sabi ko, Lord, ayoko na uminom ng gamot. Dinideclare ko sa pangalan mo yung kagalingan na maranasan ko katulad ng ginawa mo sa akin. Noon, gusto ko ulit maranasan, na-experience yung kapangyarihan mo. Ito po, siguro mga 2 days, 3 days, tinry ko, sabi ko, stop ko itong gamot na to. Stop ko. Alam niyo po sa biyaya ng Diyos, hindi na po ako dinudugo. Naniniwala ako, yun nga, sabi ko nga sa iyo, depende yung talaga sa faith ng tao. Psychologically, kapag lagi mo kasi iniisip, yung sakit mo, panghihinaan ka. Tama mo ba? Kaya nga merong mga tao na kapag mahina ang naturalesa, bumibigay kapag, di ba, sabay-sabay mga problema. Pero ako, dahil tinataasan ni God yung level ng faith, so bumibigat yung problem, nakikita ko kung paano kumilos ang Panginoon. Ngayon ho, sasabihin ko sa inyo, hindi ho ako gumagamit ng any pads, kasi totally wala. Kaya ako ay na-amaze. Kaya sabi ko, ipapatotoo ko to, 2 days na po, ako po ay na-amaze at naniniwala ako na iyon ay tapos na, matatapos na. So, hindi ako mag-undergo ng operation. Ganun po ako dinideclare ko na, Lord, hindi ako kailangan mag-undergo dito sa operation.
Ganun po. So, declaration. Ano ho? Sige, tayo po ay mag-aaral ng salita ng Panginoon at sana ho ay atin pong makapulutan po ito na aral. Ang buhay po ni Joshua. Dito po sa Joshua chapter 1, verse 9. Pero bago ko po pala ito, no? Bigyan ko lang po kayo ng konting kwento tungkol kay... kilala niyo po ba si Joshua? Ano po? Yan po ay kasama po ni Moises. Bago ho nawala si Moises, si Joshua ho ang ipinalit na maging tagapamuno. Doon po sa mga bilang. Yan. Tignan natin yung picture. Ito po, 12 espiya. So mamaya ko tayo magpe-pray. I-intro lang ako. 12 espiya ho, sinabi kasi ni Yahweh kay Moises, pumili ka ng isa sa mga kinikilalang pinuno bawat lipi at isugo mo sila upang manmanan ang Kanaan. Ang lupaing ibibigay ko sa inyo. So ito po si Moises, ito yung 12 espiya. Ganon nga yung ginawa ni Moises, kaya mula sa ilang ng parang isinugo ang mga sumusunod na pinuno upang magmanman. At tignan natin itong isang picture na to. Ito po si Oseas na anak ni Nun. Pero ang tinawag siyang Josue. Ni Moises. Tignan po natin yung mga lipi at mga pinuno. Ito po yung 12 espiya na napili. Isa po si Ruben, Samua na anak ni Zakur, Simeon, Safat na anak ni Hori, Judah, sa lipi ni Judah, Caleb na anak ni Jepun, Isakar, Igal na anak ni Jose, Ephraim, Oseas na anak ni Nun, ito po si Joshua, Benjamin, Palti na anak ni Rafu, Zebulun, Gadiel na anak ni Sodi, lipi po yung nandito sa right side. Tama po ba? Right side. Okay. Zebulun, Gadiel na anak ni Sodi, Manases, Gadi na anak ni Susi, Dan, Amiel na anak ni Gemali, Asher, Setur na anak ni Mikael, and Neftali, Nahab na anak ni Bapsi, at Gad, Geyul na anak ni Makwi. Alam niyo po ba, nung panahon po na yon, ay mahirap po yung pagiging nila espiya. Pero bago tayo lumalim pa sa ating pong kwentuhan, buksan po natin ang ating Biblia. Tayo po tayo. Buksan po natin sa Joshua chapter 1 verse 9. Ito naman po ay namatay na si Moises. Yung kanina kinukwento ko po, buhay pa si Moises. Mamaya ikukwento ko po yan sa inyo. Okay, si Josue chapter 1 verse 1 to 9. Pakita natin yung picture din, Kuya Michael. Yan. Okay, bago tayo pumunta sa verse. Pagkamatay ni Moises na lingkod ni Yahweh, sinabi ni Yahweh kay Josue na anak ni Nun at lingkod ni Moises, patay na ang lingkod kong si Moises. Ngayon yumanda ka at ang buong Israel at tumawid kayo sa ilog Jordan, patungo sa lupaing ibinibigay ko sa kanila. Mga kapatid, si Yahweh po ang ating pong Diyos ang nagsasalita po dito. Gaya na aking sinabi kay Moises, ibinigay ko na sa inyo ang lahat ng lupaing inyong mararating. Ito ang magiging hangganan ninyo. Sa hilaga ay ang kabundukang ng Lebanon, sa timog ay ang disyerto sa silangan, ang malaking ilog Euphrates at sa kanluran mula sa lupain ng mga Heteo hanggang sa dagat Mediterranean. Walang makagagapi sa iyo habang ikaw ay nabubuhay. Sasamahan kita gaya ng pagpatnubay ko kay Moises. Hindi kita iiwan ni hindi pababayaan man. Sa verse 6, magpakatatag ka
at lakasan mo ang iyong loob sapagkat ikaw ang mamumuno sa bayang ito. Sa pagsakop nila sa lupain ibibigay ko sa kanila, ayon sa aking pangako sa inyong mga ninuno, basta't magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Sundin mo mabuti ang buong kautusan ibinibigay sa inyo ni Moises. Huwag kang susuway sa anumang nakasaad doon at magtatagumpay ka saan ka man magpunta. Huwag mong kaliligtaang basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo iyon araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Sa ganoon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Tandaan mo, ang bilin ko, magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Huwag kang matatakot o mawawala ng pag-asa, sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay kasama mo saan ka man magpunta. Tayo po'y manalangin sa ating pong Panginoon. Lord, maraming salamat po sa gabi pong ito. Minsan pa, Banal na Espiritu, mangusap ka sa bawat isa, bagamat hindi po kami ganoon karami, Panginoon, sa gabi pong ito. Pero alam ko, Lord, kung ano man yung mga dahilan, Panginoon, ay ikaw po imangusap po sa kanila. Panginoon, sa gabi pong ito, ang iyong mga salita ay mahayag, Panginoon, ng malinaw at patuloy na may apply po namin sa aming pong mga buhay. At patuloy, Panginoon, na mangusap ka sa aming pong spiritual na tainga, sa aming spiritual na puso, Panginoon, pumasok po ito, maunawaan, maintindihan po namin ang iyong mga salita ngayong gabi. Samahan niyo po ako, Panginoon, ikaw ang magsalita ngayong gabi. Itago niyo po ako sa iyong likuran. Sa iyo po ang papuri, pagluwalhati, pagdakil at pagsamba. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. Ang buhay po ay puno ng pagsubok. O kanina, no? Naririnig ko natin yung mga testimony. Ganun talaga po yun. Ang tanong, bakit kaya nangyayari ito? At paano ito dapat harapin? Sa Biblia, yung kanina pong ating nabasa, may isang nagngangalang Joshua. Namuhay siya sa panahon na ang Israel ay papunta sa lupaing ipinangako ng Diyos. Kung tayo po ay pamilyar sa Biblia na ito, sa kwento po na ito, alam natin na bago sila pumasok sa lupang ipinangako ng Diyos, ay nagpadala sila ng mga espiya. Yung kanina na nabanggit ko, 12 po yan, upang tignan ang lugar. Isa nga po doon ay si Joshua. Ang mga espiya po, ano po, isasama rin ko na lamang, ay bumalik mula sa kanilang misyon kasi may utos si Yahweh sa kanila, no? Na may dalang mabuti at masamang balita. Ang good news, no po, totoo ngang maganda ang lugar at ito ay maraming likas na yaman. Ang bad news, ang mga nakatira doon ay mga higante at malalakas na tao. 10 doon sa 12 espiya ay ipinadala ni Moises ang nagsabi na hindi nila kayang talunin ang mga taong iyon. Alam niyo ba, nagsimulang umangal po sila, po, ang mga tao kay Moises. Ito po yung panahon na buhay pa ho si Moises. Yung ating pong binasa, patay na ho yun si Moises. Si Joshua na po ang nagpatuloy. No? Si Joshua naman, kasama si Caleb, ay sumasang-ayon sa report. Pero, ang kanilang pananaw ay ibang-iba. No? Ibang-iba. Sabi nila, kaya natin makuha ang lupain sapagkat ang Diyos ay kasama natin. Subalit, marami sa mga tao ang sang-ayon sa 10
espiya. Parang parang nag-aalangan sila kasi parang mas pinaniniwalaan nila yung 10 espiya laban doon sa 2, si Joshua at si Caleb na sinasabi, kaya natin yan. Ito ang dahilan kung bakit sila ay 40 taon paikot-ikot sa wilderness. Nangyari ito hanggang ang lahat ng mga tao na buhay sa panahon ng mga espiya ay nangamatay ng lahat. Lahat maliban kay Joshua at Caleb. Naging si Moises ay hindi makararating sa lupang ito. Ang pumalit sa kanya bilang pinuno ay sino po? Si Joshua. After the death of Moises, the servant of the Lord said to Joshua, son of Nun, Moses, my servant is dead. Now then you and all these people get ready to cross the Jordan River into the land I am about to give to them, to the Israelites. I will give you every place where you set your foot, as I promised Moses. Your territory will extend from the desert to Lebanon, and from the great river, the Euphrates, all the Hittite country, to the great sea on the west. No one will be able to stand up against you all the days of your life. As I was with Moses, so I will be with you. I will never leave you, nor forsake you. Yan po yung sinabi sa Joshua chapter 1, verse 1 to 5. Si Joshua ho ay kasama ni Moises. No? Parang si Pablo at saka si Timoteo. Gano'n naman mo talaga eh. Katulad din ang ginagawa natin sa mga cell group. Nagme-mentor tayo, nagte-training. Same lang din, nauulit, iba nga lang ang pattern. Iba nga lang yung pattern. Kasi noon, di ba, si Timoteo, si Apostol Pablo, iba din yung pattern ng pag-ano po niya, paghubog. Kay Timoteo, ito naman kay Moses and Joshua, puro sa gera, puro sa laban naman. No? So, ito yung kanang kamay niya sa loob ng 40 years. Masasabi po natin si Joshua ay naihandang mabuti para sa pagiging isang leader ng Israel pag wala na si Moises. Pero titignan natin maigi at iisipin ang kalagayan ni Joshua. No? Parang nakaka-stress, yung word na stress. Ang job description, at ang pagsubok nakakaharapin niya. So si Moses ay kilala bilang kaibigan ng Diyos. Ang tanong, paano po natin susundan ang yapak ng tao ito? Pinamagatan ko po itong ang dapat gawin sa mga pagsubok sa buhay. Kanina nga po, sabi ko nga po kanina, ibang istorya ng buhay Tama ho ba? Iba-iba ho tayo ng mga pinagdadaanan. Hindi ho kami exempted dyan. Mas matindi pa nga po ang laban ho namin Kailangan ho namin mag-stand firm and be still that the Lord is with us. Ang buhay ay puno ng pagsubok. Pero ganun talaga yun. Wala na ho tayong magagawa. Hindi natin pwedeng kontrolin. Kasi si Lord lang talaga ang may kontrol. Sinabi ng Diyos kay Joshua kung gaano kalaki ang lupain na para sa kanila. Lubang napakalaki. At ito ay puno ng mga magagaling na mandirigma. Ito ay isang napakalaking gawain. Marahil, naranasan mo na rin humarap sa malalaking pagsubok ng buhay. Marahil, binigyan ka ng responsibilidad na buhayin ang iyong mga apo, anak, mga kapatid, pamangkin, sabihin na natin breadwinner ka sa pamilya. Marahil, ikaw ay na-promote sa trabaho at mas dumami ang iyong kailangang gawin at napakalaki na expectation sa iyo. Marahil,
ikaw ay nag-struggle sa mga pagkakamali sa nakaraan, o kaya naman isa kang dating addict, sa addiction, o may malubhang karamdaman, at marahil ikaw ay isang single parent. Iba-iba po, iba-ibang istorya, iba-ibang pagsubok na nararanasan po ng isang tao. This list could go on and on. Ibig sabihin, nagtutuloy-tuloy lang. Kung ganito ang halimbawa ng iyong kalagayan, marahil ay mauunawaan mo ang mga pag-aalangan ni Joshua. Kasi napakalaking challenge yung maghawak po ikaw ng maraming Israelita, tapos yung iba pa doon ay hindi sumusunod sa kanya, hindi nagpapasubmit, ay isang challenge po sa kanya yon. At hindi mo alam kung kakayanin mo ito. Pero ito po, alam ito ng Diyos. Kaya, kanyang sinabi kay Joshua, be strong and courageous, because you will lead these people to inherit the land I swore to their forefathers to give them. Be strong and very courageous. Joshua 1:6. Have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be terrified. Do not be discouraged. For the Lord your God will be with you wherever you go. Nakita niyo po, yung may mga kulay, paulit-ulit na sinasabi po ng ating Panginoon, be strong and courageous. For the Lord your God will be with you wherever you go. Sa bawat pagsabi po ng Diyos kay Joshua na be strong and courageous, sinabi niya kay Joshua kung bakit. Kung bakit? Una, ikaw ang magiging leader ng mga tao na tatanggap sa lupaing ipinangako ko sa kanila. Ito po yung sinabi ng Panginoon, Isang napakalaking task, isang napakalaking responsibilidad ang maging isang leader. At ang sabi pa niya, tatanggap sa lupang ipinangako ko sa kanila. Kanya nga lang, ang mga Israelita, negative kaagad. Kumbaga parang nagda-doubt sila, na meron mga pag-aalinlangan. Pero sabi kay Joshua ng ating Panginoon, be strong, kasi mayroon akong gagawin sa pamamagitan mo. Sa pamamagitan ko. Ko yan. Be strong kasi mayroon akong gagawin sa pamamagitan ko. Ikalawa, ako ang nag-utos sa iyo. Sabi ni Yahweh, be strong kasi alam ko ang ginagawa ko. Minsan kapag ka po, marahil ay, kasi syempre hindi naman natin naririnig yung tinig kumpara noon, na si Yahweh mismo nakikipag-usap po sa tao. True doon na lang po sa ating mga spiritual na nag-guide po sa atin, nag-mentor. Yan po yung mga sabi natin ginagamit po ng Panginoon para masabi po dun sa tao kung ano po yung dapat niya gawin. Ibig sabihin, ibig sabihin yung mga leader, ng isang church, sabihin natin yung mga workers, maaring ito pong mga taong ito ay sila po ang binibigyan nila ng atas o utos ng Panginoon para masabi po doon sa mga miyembro niya kung ano ang gagawin. So, yun po. Kaya nga sabi dito, ako ang nag-utos sa iyo, hindi po yung tao Hindi po yung tao. Tandaan mo natin, kung meron mang ministry na ina-assign mo sa atin, huwag niyo mo kaming tingnan. Ang nag-uutos po niya, ang Diyos. Amen? Amen. Kaya nga dito, ako ang nag-uutos sa iyo, be strong, kasi alam ko ang ginagawa ko. Ito po. Ikatlo,
sasamahan kita sa lahat ng oras. Be strong kasi sagot kita. Yan. Napakaganda pong na ang Diyos ay lagi po tayo sinasamahan. No? Kanya nga, tayo, kung meron man po tayong ginagawa sa ubasan po na ating Panginoon, magpakatatag po tayo, no? Huwag po tayo magkukwit basta-basta. It's a privilege. It's an opportunity to serve the Lord. Kami naman po ay very open ng church to, kaya kung minsan, marami pong ministry na open dito sa church. And yun po ay ibinibigay doon po sa mga miyembro, o ibig sabihin sa mga anak po ng Panginoon. Lahat po tayo anak ng Diyos, amen po ba? At hindi lang naman ang gagawa dyan ay ang mga worker. No? Lahat po tayo kailangan magtrabaho. Amen po ba? So sabi naman niya rito, sasamahan kita sa lahat ng oras. Kaya be strong kasi sagot kita. Napakasarap, ito yung maganda, napakasarap pong marinig sa isang kapatid mo sa pananampalataya o mga natuturuan mo. Alam niyo kasi marami tayo, lahat, sabi ko nga po, dumadanas po tayo lahat ng mga pagsubok. At napakasarap sa isang kapatid sa pananampalataya o mga natuturuan po natin, na magsasabi na magpakalakas ka. Ito ay nagpapalakas, sa oras ng mga pagsubok. Maging ang pangangamusta ay nakakagaan sa mga pinagdadaanan dahil naaalala ka. Ramdam mo yung concern at pagmamahal ng totoo. His empty words, hindi empty words, ang sinasabi ng Diyos. Sabi po dito, be strong. Ano po ba sa Tagalog ang be strong? Magpakatatag ka. Naririnig na natin to galing sa ibang tao. Kaya nga, di ba, sabi ko nga po kanina, napakasarap, marami pong mga kapatiran na mananampalataya sasabi, be strong, magpakatatag ka. Pero iba po, pag sa Diyos nang galing, be strong, magpakatatag ka. Kasi alam mo na there is power. Na alam mo na hindi ka mabibigo, hindi ka masasaktan, hindi ka maaano. Ito ay galing sa pangako po ng Diyos na kasama niya sila. Hindi sinabi ng Diyos na magiging madali po yung pagdadaanan ni na Joshua. Sinabi niya kay Joshua na magtatagumpay sila. Napakasarap kapag ito ay nanggaling sa ating pong Panginoon. Secure tayo. Secure na secure. At di ka bibiguin o masasaktan. Unawain po natin yung mga ganito na mensahe po ng ating Diyos para po sa atin. Bagamat ito ay direktang sinabi niya kay Joshua. Sa aklat ng Hebreo, makikita natin parehong pangako ng presensya ng Diyos na applicable sa mga Kristiyano. Hindi kita iiwan ni pamamayaan mo. Sa Hebreo chapter 13, verse 5. Sabi ni John, greater, hindi po si John Stephen sabi ni John, greater is He who is in you than he who is in the world. Sa 1 John chapter 4, verse 4. Natin makikita. Mga kapatid, ang Biblia po ay puno ng pangako. Kagaya nga po ng mga ito, sa pagharap po natin sa mga pagsubok sa buhay, nais ng Diyos na malaman natin na hindi niya tayo iniwan mag-isa na humarap sa mga ito. Kasama po niya tayo. Amen po ba? Sabihin nga natin, kasama niya tayo. Kasama niya tayo. Be careful to obey all the law my servant Moses gave you. Do not turn from it to the right or to the left,
that you may be successful wherever you go. Do not let this book of the law depart from your mouth. Sabi dito, meditate on it day and night so that you may be careful to do everything written in it. Then, you will be prosperous and successful. Joshua chapter 1, verse 7 to 9. Mga kapatid, si Joshua po ay humaharap sa matinding gera. Pero, hindi siya sinabihan ng Diyos tungkol sa kahit anong military plan o strategy. Wala naman tinuro si Yahweh nun eh. Basta sabi lang ng Panginoon sa kanya, sasamahan kita. Hindi kita iiwan, hindi pababayaan. Wala pong tinuro na plano o strategy. Sa halip, sinabihan siya ng Diyos tungkol sa kanyang puso. Ano po, nais ng Diyos na malaman ni Joshua po, at natin din na ang susi para maharap ang mga challenges sa buhay ay spiritual, hindi po physical. Ang iyong lakas ay dapat na manggagaling po kanino? Sa ating Panginoon. Amen po ba? Lahat po na ating pinagdadaanan, hindi po natin kaya ito na tayo lang po. Magagawa po natin to sa tulong at biyaya po ng ating pong Panginoon. Pero paano natin ito gagawin? Sabi ng Diyos kay Yahweh, be careful to obey all the law my servant Moses gave you. Sa madaling salita, sundin mo ang mga salita ng Diyos, trust God, trust the Bible. Yun lang. No, pero minsan dito tayo nag-fail. Aminin mo natin sa hindi. Madalas, dito tayo bagsak. Sinabi ng Diyos kay Joshua na huwag niya mahayaan na ang kautusan ay mawala sa kanyang bibig. Hindi sinasabi ng Diyos na huwag sabihin ang kautusan o pag-usapan ito. Kung hindi, huwag humintong ituro sa mga tao ang katotohanan sa Biblia. Kaya nga ito po yung ating ginagawa sa ating po church. Hindi mo tayo nagsasawa na turuan ang ating po mga cell member, pangaralan, no? Kung minsan, hindi naiintindihan, ano po, may sasama ang loob, ano po, pero yun po ay para sa inyo. Sapagkat doon po tayo nakatuon sa kung ano po sinasabi ng Biblia. Amen? Huwag po tayo huminto na ituro sa mga tao yung katotohanan sa Biblia. Kung ano yung tama at kung ano yung hindi tama. Amen po ba? Amen po ba? Wala nag-amen ha. Parang hindi po kayo satisfied doon ha. Ituro natin yung tama. No po? Kasi bakit po? Tayo po ay mananampalataya na. Alam na po natin kung ano yung dapat gawin at tandaan po natin, we have to respect yung salita po ng Panginoon, yung nasa loob po ng Biblia. Hindi po ito kailangan gawing joke-jokean lang o gawing parang katatawanan, pagtripan. Hindi yung ganon. Tandaan mo natin,